Hallelujah. Pwede po sa umagang to, umpisahan natin ang araw na to na palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa ating lahat. Mabuti po ang Diyos, amen? Sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Sabi nga dun sa awit na ika'y tapat sa habang buhay, dun sa bridge part, sabi doon, yung goodness, it's running after you. Diba? Hindi natitigil yung yung kabutihan ng Lord, hinahabol ka pa, chini-chase ka pa. Amen? So alam ko nararanasan natin yung lahat. Amen? Sa umagang ito. Kaya naman, hinanayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po yung manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, ngayong umaga kami po iaawit ng mga bagong awitin para sa iyo, Panginoon. Amin pong ipapahayag ng aming mga labi na ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ipapahayag po ng aming mga labi na kahit na meron kami mga pagsubok na pinagdadaanan, kami po ay merong matibay na sandigan. Yun ay ang aming Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-show up namin dito, nagpapakita, Panginoon, ng aming paggalang sa iyo, pagrespeto sa iyo, Panginoon, pag-acknowledge, Panginoon, na apart from you, we can't do nothing, O God. We are nothing, O God. Lord, salamat because what matters to us, it matters to you. You treat us your friend, Panginoon, your daughters and sons, Panginoon. You loved us, Panginoon, so much that you sacrificed your Son for us on the cross, Panginoon, so that today, Panginoon, ang aming identity, Panginoon, ay ang pinakamamahal na anak mo, Panginoong Diyos. Lord, I want to thank you, Lord God, sa maayos na panahon, Lord God, sa maayos na pahinga ng gabi, at sa gagawin mo pa sa umagang ito para sa aming lahat. Lord, I pray na ikaw po patuloy na sumama sa amin at magbigay na lahat ng aming pangangailangan. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, aawit kami ng may kasiglahan. Aawit kami, Panginoon, ng may pananampalataya at pananabik sa iyong presensya. Aawit kami ng buong puso, O Diyos, buong isip, Panginoon, at sasamba kami sa spirito at katotohanan, O Diyos, ngayong umagang ito. Kaya naman, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Ang katagumpayan ng mga pinakamamahal na anak ng Diyos ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Ganap niyang pag-ibig
puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag. Tumating man ang hamon, kami magagalang. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag. Tumating man ang hamon, kami magagalang. Pusong umaawit, puso'y
verse 1 to 3. Sabi po dito, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Pwede ba yung Israel, palitan natin ang pangalan natin? Sabihin natin, Harlan, kayo po. Harlan, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot, sapagkat ililigtas kita. Ito po pala nakalagay. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupo. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Wala po tayong dapat pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Pagpapatunay na sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon, sasamahan po tayo ng ating Diyos. Harlan, Pastor Harry, Mami Tess, Trisha, lahat po tayo. At lahat ng hallelujah. Sa piling mo,
Ikaw si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Mula noon, ngayon at bukas, mananatili po ang iyong kabutihan para sa aming mga pinakamamahal mong anak.
sa buhay po namin. Panginoon, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Lahat, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya ngayong umaga. Banal na Espiritu, we acknowledge your presence right now. We acknowledge you right now. You are always welcome to move. Panginoon, palayain mo kami, Panginoon. Alisin mo ang mga tanikala. Ikaw ang manguna, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sa ating pong susunod na gagawin ay dako po tayo sa tithes and offering. Ito po ay ang pagbibigay natin at pagsuporta po natin sa ating iglesia. Ang tithes po, ito ay ang katuruan po natin ay ang 10% ng ating pong kinikita. No po? Ito po, sabi po sa Biblia, God loves the cheerful giver. Amen? Cheerful. When we say cheerful, masaya ka. Hindi labag sa loob mo na magbigay sa Panginoon ano man ang iyong kakayahan. Amen? Alam niyo po ang mga pinagkakalaob po ng bawat isa sa atin. Wala pong exempted ha, kahit mga bata. Ang mga pinagkakalaob niyo pong lahat, pag po pinagsama-sama, yan po'y nakakatulong para po sa ating iglesia. Hindi lamang po ito para sa mga bayarin ha, sa mga bills natin, kundi ito po ay nakakatulong para po sa pagpapalaganap ng gospel. Ibig sabihin, pagpapakilala po sa ating Panginoong Jesus na tagapagligtas sa mga taong nangangailangan pa po sa Kanya. Amen? Alam niyo po, sabihin mo sa katabi mo ang palad mo. Alam niyo bakit po? Mapalad kayo kasi sa umagang ito, hindi natin alam, baka yung mga wala na nandito, iniisip na nila agad yung kakainin nila. Saan sila kukuha ng makakain nila or panggastos sa kinabukasan at sa mga susunod na araw. Alam ko tayo din, minsan ganon. Pero alam niyo, naniniwala ako na kapag kayo ay nasa loob ng church, nagkakaroon po kayo ng peace. Amen? Di ba po, naliliwanagan yung mga pag-iisip po natin na marami man tayong daladalahin sa puso, marami man tayong mga secret na mga challenges na alone na ikaw lang ang lumalaban. Pero alam po natin na sa pagpunta po natin dito, muli nating mararanasan na itong pangalan na ito, His name is Jesus, the name above all names. Amen? Kaya po sa ating pagbibigay sa umagang ito, I pray na ang Diyos, pagpalain po kayo ng siksik, liglig at umaapaw. Nang sa gayon, kayo man din po, tayo man po lahat, ay maging pagpapala din po sa iba. Amen? Malay niyo po, pag tayo ay siksik, liglig at umaapaw na talaga yung pagpapala, overflowing na, marami na po tayong mahikayat, makasama dito. Amen? Kaya sa umagang ito, hayaan niyo pong ipanalangin ko yung ating mga kaloob. Kung nadala na sa bag ko. Ito po yung ating mga kaloob. Pag-pray po natin yan sa umagang ito. Aming Diyos, aming Panginoon, nananampalataya po kami na sa halagang meron po kami ngayon, meron, malaki man o hindi, meron man o wala. Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Di man kami, bagamat hindi man po ito yung kalakihan, Lord, alam ko darating ang panahon, Panginoon, siksik, liglig at umaapaw ang iyong pagpapala sa amin. Pagpalain niyo po ang mga negosyo ng mga kapatiran namin, mga source of income na pinanggagalingan ng mga perang ito, Panginoon, para po sa iyong kabutihan, Panginoon, at kapurihan, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Or, Lord, i-bless niyo po ang aming pong bahay-sambahan. At hayaan niyo po na hindi lamang po hanggang dito kami, kundi Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na makapag-mission din sa iba't ibang lugar at magamit kami mightily, Panginoon, lalo higit po sa mga taong nangangailangan at nais makilala si Jesus. Salamat po ng marami, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Po tayong lahat at buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 21. Namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito.
Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hahawak nito? Huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Maaari na po tayo makaupo. Okay, good morning po. Gandang umaga po sa ating pong lahat. Praise God. Oo. Alam po ninyo, tayong lahat na mga ipinanganak, kahit siguro yung ating mga naunang mga ninuno, sa kanilang pagkapanganak, habang sila po ay lumalaki, nagkakaisip, nagugulat na lang sila kung ano yung environment na meron sila sa paligid. Ano man ang merong nakikita sa paligid, yun na yung kanilang sinusundan at yun na yung kanilang kinamumulatan. Ito man ay may pangrelihiyon na usapin, ito man ay mga kulturang pang-edukasyon, mga kulturang kinasanayan ng mga moral values na tinatawag po natin sa ating pong paglaki. Kaya tayo po ay sunod lang ng sunod sa tinatawag po nating kinalakhan, no? Kahit naman nung panahon ko at panahon ninyo, kung ano yung kinasanayan ng inyong mga magulang o ng ating mga magulang, sinusundan lang natin ito. Tama po ba tayo? Hanggang isang araw, biglang may darating sa ating mga makabagong aral na nagpapabago ng ating mga pananaw. Katulad ngayon, sobrang taas na ng mga teknolohiya. Lahat ng mga makaluma, lahat ng mga sistemang dati, napag-iiwanan at pumupunta tayo sa mga makabagong pamamaraan. Tama? Ganyan po yan. Ba't ko po ito nabanggit? Kasi ang isa po sa kinalakhan po natin, yung tinatawag po nating mga pamahiin o tinatawag po nating mga tradisyon o mga kulturang kinalakhan po natin sa ating pong panahon. No? Alam nyo naman, ang mga pamahiin, yung tinatawag na pag may aalis, iikutin muna yung plato, no? Para daw maingatan. Ang iba naman, babalik ta rin yung damit para wag daw silang maligaw kapag sila pupunta sa isang lugar na hindi nila nalalaman. Pamahiin, kapag ikaw ay may sasakyan, may dumaang itim na pusa, no? Pamahiin sa kaisipang tumatak sa atin na merong duwende, na merong kapre, no? Yung merong nuno sa punso. Ayan, no? Tapos lahat naman ng ating mga pamahiin na ito at lahat ng mga pinamulat sa ating pang-espiritual, ipinapalabas naman sa telebisyon, no? Gumagawa sila ng mga horror film na kung saan merong mga tikbalang, merong mga duwende, merong mga ganyan. So, ang tao, sa kanyang kaisipan, namomotivate. Totoo nga ito. Hanggang dumating sa panahon natin, na meron pong isang naging gabay tayo. Ito po yung banal na kasulatan. No? Itong Biblia, ang siyang naging tuntunan at gabay po natin. No? Sa lahat po ng hindi naniniwala dito, maaari po silang mapanatili kung ano yung kanilang paniniwala. Pero sa mga rumirespeto sa banal na kasulatan, kung ano yung sinasabi ng Biblia at kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, doon po tayo nagkakaroon ng isang pagpapasya at mga direksyon na iniisip natin at pinaniniwalaang ito po yung tama. No po? So, kamakailan lang po, Biyernes at saka po Sabado. Kahapon, kami po ay namatayan ng isang tiyahin. Pumunta po kami sa lugar po ng San Teodoro, Bawan, Batangas. Nag-necrological po ako doon. At nakita ko po yung mga pamahiin o kultura kapag may isang namatay. Yung tradisyon sa lugar namin ay ganun pa din. Hindi pwedeng magwalis, hindi pwedeng maligo, hindi pwedeng magpa-picture ng 3 lang kayo. Alam niyo na yon, no? Pagkatapos ng ilibing kahapon, yung mga batang inilalaktaw sa kabaong, yung mga pinamamano sa patay, yung mga pinapaikot na bata doon sa paligid ng kabaong, pagkatapos ay babalik ulit. Ayan. Yan po yung mga kinasanayan, kinamulatan, at mahirap pong basta na lang baliin.
lalo pat wala namang isang katotohanan na pwede nilang pakinggan. Salamat na lang at meron pong banal na kasulatan na siya pong naging gabay natin at tuntungan patungo doon sa katotohanan na gusto po nating malaman. Kaya ngayon po umagang ito, may kinalaman po kasi doon yung ating pong pag-uusapan. Sabi po natin dito, huwag maging alipin ng mga tradisyon. Sa Colosas, Kapitulo 20 hanggang 23, ito po yung atin pong pinakabasihang talata po dito. Namulat tayo sa iba't ibang pamahiin. Tama? Kultura at iba't ibang tradisyon taon-taon. Tulad po ng piyesta. Ayan, dito po sa ating barangay may piyesta to. Sa lugar po ng Alapan, Kalsadang Bago, kahit naman kami nung kami po ay nasa Lucena City o kahit saang probinsya tayo dumako, sa Lemery, Batangas, pagkagaling po namin doon, meron po silang piyesta sa mga araw na yon. Another po na kultura, tradisyon po natin, yung tinatawag po nating mahal na araw. Ayan. Meron din po tayo tinatawag na tradisyong Pasko, araw ng mga puso, at araw ng mga patay. Ayan. Ito po yung mga kinamulatan natin taon-taon. Ikot tayo ng ikot sa ganito pong paraan. No? Ang ating po kaisipan doon, ito ay isang mga gawaing pang-espiritual, mga gawaing magdadala sa atin patungo doon sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, na umaasang makakasama niya tayo pagdating po ng huling araw. Pero sabi nga po ng isang pangungusap, hindi ito makakapagpabanal o daan tungo sa pagkakilala at paglagong espiritual. Tingnan po natin ang mensahe ngayong umagang ito. Ang una pong mensahe sa atin, una, mahalagang nauunawaan muna natin yung pagpapalaya ni Kristo. Kami po ay, lagi ko itong nababanggit, ang pamilya ko po ay nakalinya sa mga espiritista. No? Ang espiritista po ay isang kinamulatang grupo na nakikipag-ugnay yung espiritu sa espiritu, lalo na kapag sa patay. Yan po yun. No? Yun po yung lugar na kinalakhan po namin. Pero sabi ko nga sa'yo, merong mga katotohanan na nagtutuwid, na nagpapalaya, na pumuputol sa anumang kaisipan na wala pong tamang direksyon. At ito na nga po yung salita ng Diyos, na kung saan nasumpungan ng aking pamilya ang pakikipag-ugnayan ng personal sa totoong namatay sa krus, sa totoong nagpalaya at nagpatawad sa atin, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. So mahalagang nauunawaan po muna natin yung pagpapalaya ni Kristo. Saan? Sa kasalanan? Hindi naman ang mga tradisyon o kulturang kinalakan ang nagpalaya sa atin sa kasalanan, kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Amen po ba yan? Pangalawa, sa kautusan. Hindi rin po ang mga kulturang tradisyon o mga pamahiin o anumang uri na kinalakan ang nagpapalaya sa atin sa pagkaalipin sa kautusan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo din lang. At yung atin pong dating pagkatao. Sa tagal ng panahon na atin pong pakikipamyesta, sa tagal ng panahon na atin pong pagsunod sa mga tradisyon at kulturang kinalakhan taon-taon, wala namang nagbabago sa pagkatao natin talaga eh. Tama ba? Wala naman po talaga. No? Sila po ay gagawa ng mga kaisipang pang-Diyos, pang-makadiyos, pero pagkatapos noon, ito pa rin sila sa mundong kanilang ginagalawan. Lasingan, inuman, bisyo pa rin at bisyo, wala pa rin ipinagbago. Kasi nga wala itong kaugnayan sa pagpapalaya, sa kasalanan, sa kautusan at sa dating pagkatao. Wala po talaga. Colosas Kapitulo 2, talatang 20, kung babasahin po natin, ganito po ang sinasabi, namatay na kayo, nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Tingnan nyo? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng
huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin iyon. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Walang kaugnayan sa pagpapatawad, walang kaugnayan sa kaugnayan ng pagliligtas ni Jesus, wala ring kaugnayan sa pagbabago ng ating buhay. Kaya papansinin po ninyo, ang tawag ito, debotong religyoso naman ang mga Pilipino. Tama? At kahit po ang ibang bansa-bansa. Pero grabe po ang kasalanan ng mundo. Para bang hindi nakatutulong ang mga simbahan sa komunidad ng ating pong nasasakupan. Malalaking simbahan, iba't ibang grupo, nangangaral naman ng mga pari, mga pastor o mga ministro. Pero parang tila baga, sa mga espiritual at mga tradisyong kinamumulatan, parang wala ding nagbabago sa maraming mga tao. Bagkos, pasama pa ng pasama, palala pa ng palala. Diba? Pero, pag tinignan mo sa isang galawan, mukhang ang ginagawa nila ay pang-espiritual na mga gawain. Diba? O, ikaw na ang gumawa ng mga panalangin. Ikaw na ang gumawa ng mga panglabas na mga parada na merong kinalaman sa mga pananalangin at mga pagpupuri sa ating pong Panginoon. So, ang tingin ng mga tao, sa ganitong paraan, religyoso na ako, espiritual na ang buhay ko, malapit na ako sa Diyos. Pero sa katotohanan, walang paglaya sa kasalanan, sa kautusan at sa dating pagkatao mo, ang mga pagsunod sa mga lituntuning katuruan lamang ng tao. Ayan. So, yun po yan, no? Unang Korinto 7, 22, 28. Ano pong sabi? Ang taong alipin ng tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin na ni Kristo. Dapat tayo po ay maging alipin ni Kristo, hindi alipin ng kung anumang tradisyon, kasabihan, ano ba yon? Mga tawag dito, iniisip ng tao, ginawa ng tao. Tanging si Kristo Jesus lamang na siyang tunay na nagpalaya ang dapat tayo ay magpaalipin. Tingnan niyo ang ginawa ni Yesu Kristo. Nabili na at bayad na kayo. Kaya huwag na kayong paalipin sa mga tao. Kaya itong ginagawa po natin ito, hindi po ito gawa ng tao. Ang Diyos po ang may gawa nito, sinusunod lamang po natin ito. So lahat ng nakasulat po dito sa banal na kasulatan na ginawa ng tao, kinasanayan ng tao na hindi po ipinatutupad ng ating Panginoon, lalo't may kinalaman po sa kanyang pagliligtas, hindi po natin ginagawa. Amen po yan? Ginagawa lang po natin kung ano po yung kinasanayan pong nakikita lang natin dito sa atin. Simpleng pagsamba, pananalangin sa iisang Diyos, wala tayong ibang sinasamba, walang tao, wala kahit anumang bagay, maliban sa ating Panginoon. Tradisyong pinamumulat natin, alinsunod hindi sa katuruan ng mga tao, kundi sa katuruan ng salita ng Diyos na ating pong tinutupad. Kaya naman, ang sabi ng Galatia, Kapitulo 5, talatang 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. O hindi tradisyon, hindi mga kultura, hindi mga superstitious belief. Di ba? Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Kaya nung malaman po namin na ang grupo o kaya pananampalataya ng mga espiritista ay malayong malayo sa katotohanan ng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapalaya sa kautusan, pagpapalaya ng pagbabago ng buhay, at nalaman ng pamilya ko sa banal na kasulatang si Kristo Jesus lang ang tanging daan, katotohanan at buhay, doon nagsimulang pinutol ng aking pamilya
ang sumpang iyon, ang pagkaalipin na iyon, at sinunod ang sinasabi ng Biblia, malaya na ang pamilya mo, pinalaya na kayo ni Kristo, magpakatatag kayo, at wag na kayong paalipin pang muli. Ayon. Kaya po ako po ay tumayo sa tindig ng banal na kasulatan at nagsimula pong ipaliwanag sa mga tao unti-unti ang pagpapamulat patungkol kung saan ba talaga sila lalaya pagdating sa kasalanan, sa kautusan, at sa mga dating pagkatao. Pangalawa po, mahalagang maunawaan po natin ang dalang suliranin ng mga tradisyon. Ano po ba yung mga dalang suliranin ng mga tradisyon? Una, naililigaw po tayo sa pag-aakalang nagdadala ito sa kabanalan. Di ba? Ang tao po, tayong tao, sunod lang tayo ng sunod. Sa mga tradisyong may kinalaman sa isang pananaw na ito ay pangmakadiyos na kaparaanan. Di ba? Pag merong pumarada, pag nagkaroon tayo ng mga kapistahan, sunod lang ng sunod ang tao. Nanonood, sumasabay, nakikipalakpak, nakikisayaw. Sa kanilang pananaw, spiritual tong ginagawa natin. Makadiyos ito, makabanal ito, babanal tayo dito. Pero dahil walang personal na kaugnayan sa totoong nagpapalaya, nagliligtas, nagpapatawad, walang ipinagbabago ang buhay. Ganon at ganon at ganon at ganon pa rin ang tao. Pangalawa po, naililigaw tayo sa mga panlabas na anyong relihiyoso. Kaya kapag ikaw ay taong simbahan, ang pananaw mo, relihiyoso ka, ang pananaw ng mga tao, napakabanal mo, napaka-relihiyoso mo. Tama ba yan? Pero, yung mga kustombre, kultura na ginagawa po natin o ginagawa ng sinuman na sa tingin nila sila po ay relihiyoso, ay hindi po ito umuugnay. Hindi po ito nagdadala ng ating pong mga personal na tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Pangatlo, naililigaw po tayo sa mga panlabas na anyo at pagka-hipokrito. Ayan, yan po yung malungkot. Yan po ang malungkot. Sa katotohanan, malayo ang puso mo sa Diyos. Sa katotohanan, walang nagbabago sa iyong buhay. Sa katotohanan, hindi po ganon kalalim ang iyong pananampalataya sa Diyos. Pero, dahil sa mga tradisyon at mga pangrelihiyosong ating pong kinalakhan, na ililigaw po tayo sa mga panlabas na anyo at pagkahipokrito. No? Dadadaya po natin ang mga tao sa paligid. No? Lalo po yung mga nangunguna sa loob at labas ng mga simbahan. Tingnan po natin kung tama po ang ating pangaral. Kolosas, Kapitulo 2, talatang 21-22, ulitin po natin. Huwag hahawak nito, huwag titikim yan, huwag gagalawin iyon. Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Kolosas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Saan natin masusumpungan ang kabanalan? Kay Kristo lang. Katuwiran, kay Kristo lang. Kaligtasan, kay Kristo lang. Pagpapalaya sa kasalanan, kay Kristo lang. Pagbabago ng ating buhay, kay Kristo lang. Wala sa alituntunin ng tao, wala sa tradisyon ng tao, wala sa kung anuman ang mga kaisipang itinurot, ipinamulat sa atin habang tayo po ay lumalaki ng mga unang-unang mga ninuno natin na ating pong kinalakan. Kaya alam po ninyo, nagpapasalamat tayong lahat, merong banal na kasulatan na binuo
na pahintulutan ng Diyos na pagkalakip-lakip upang masundan natin ang mga tamang katuruan na pwedeng makapagpabago ng buhay natin, magkaroon ng katiyakan ng pagliligtas ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, at tunay na pagbabago ng ating buhay. Iisa naman po ang ating patotoo, di ba? Paano nagbago ang buhay mo? Isa lang ang buka ng ating bibig. Mula nung si Jesucristo ay aking kilalanin bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Paano ka natutong sumamba ng malalim pa sa dati mong kinalaman? Ang sagot natin, dahil po sa banal na kasulatan nagturo sa amin at sa aming pakikipag-ugnay kay Kristo. Paano mo nalamang ikaw ay naging anak ng Diyos na minamahal? Sa banal na kasulatan. Pinalaya, pinatawad sa banal na kasulatan dahil kay Kristo. Amen? Pangatlo po, mahalagang maunawaan natin ang tunay na kalayaan kay Kristo. Ano po yung mga sumusunod na ito? Ibig ng Diyos, tayo ay makasama niya dahil kay Kristo. Ibig ng Diyos, tayo ay magbahagi ng kalayaan kay Kristo. Ibig ng Diyos, tayo ang maging halimbawa ng isang malayang Kristiyano dahil kay Kristo. Kolosas, Kapitulo 2, talatang 23, sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan, ang ganoong uri ng pagsamba. Sa kaanyuan, sa pagpapakumbaba at pagpapahirap sa kanyang sarili. Tingnan nyo, pagmahal na araw sa lugar po ng Pampanga, may mga nagpipinitensya dyan Sa kaanyuan, napakadeboto ng mga taong ito. Sa kaanyuan, sobra ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Sa kaanyuan. Napapansin po ninyo? Pero lahat po ng gumagawa halos ng mga ganong bagay. Kahit po yung mga deboto sa iba't ibang mga kinikilala po na kanila pong sinasamba. Sa kaanyuan, mukhang banal, mukhang magbabago ang buhay, mukhang lalong lalapit sa Diyos. Pero sa katotohanan, hindi pa malaya sa pagiging makasalanan, malayong malayo sa tunay na pagsamba sa Diyos, tuloy-tuloy pa rin sa kung ano ang mali at hindi nakakalugod sa Diyos. Walang nagbabago. Ama? Pero tayo pong pinalaya ng Panginoon, naintindihan natin ang personal na kaugnayan sa Panginoon. Dito nagsisimula ang tunay na patotoo natin sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, kung bakit tayo po ay napagbago. Sabi dito, ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Napakaliwanag po sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan, ang ganoong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit, ang mga ito ay walang silbi sa pagpigil sa hilig ng laman. Malibang ikaw ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, walang magbabago sa iyo. Mananatili pa rin makasalanan ka, walang pagpapatawad mula sa Diyos, mananatili pa rin ang buhay mo ay nasa kapahamakan. Juan 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay, ayon, no? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan wala sa tradisyon, wala sa kultura, wala sa kinasanayang gawa ng tao. Ang katotohanan ay na kay Kristo na siyang magpapalaya sa atin. Juan 8:36, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Amen po ba? O Roma 8:2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan
ng kasalanan at ng kamatayan. Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo. Kaya ano po sabi dito? Huwag na tayong paalipin pa o mahikayat ng iba't ibang sitwasyon, aral, at teknolohiyang sisirain ka kung di ka magiging matalino. O, ano po yung mga pangunahing punto natin? Una, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ang mga tradisyon at regulasyon ng tao ay hindi dapat hadlangan ang ating kalayaan kay Kristo. At ang tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa mga anyo, kundi sa puso at buhay ng tao. Amen po? Tayo po ito may lahat. Tayo po ay aawit muli sa ating pong pagwakas na pananalangin. Ang Diyos ang magpala muli ng kanyang karagdagang aral po sa atin. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Gumawa siya ng paraan upang tayo ay makalaya sa napakatagal na pagkaalipi sa atin sa pagkakasala. Maling kaisipan, maling pananaw sa mga maling katuruan. Pero salamat muli siyang nagturo sa atin na tanging si Jesus lang, na tanging siya lang ang magpapalaya, ang kaligtasan natin, at wala nang iba. Kaya sa piling lang ni Jesus tayo, sa piling lang tayo ng Diyos, mananatili. Amen. Awit po tayo. Sa piling mo, O Diyos, pangamba ko'y naglalaho, ako ay kakapit sa iyo. Sa yakap mo, O Diyos. Sa yakap mo, O Diyos. Payapang puso ang nais ko. Payapang puso nais ko. Tanging magmumula sa iyo. Magmumula sa iyo. Magtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa iyo, O Panginoon. Magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Amen. Ang puso ko'y nananalig sa iyo. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, aming Diyos, aming Panginoon, sa matagal na mga panahon na kami po ay naalipin sa mga paniniwala, ang mga tradisyon, mga kulturang, mga kinalakan namin na ginawa ng tao, ang magpapalaya sa amin, ang makapagpabago ng aming buhay at magkakaroon ng tamang direksyon. Salamat na lang at may banal na kasulatan na nagpapaliwanag sa amin, nagpapamulat ng aming mga kaisipan kung ano ang tama at kung ano ang direksyon na aming gagawin. Ngayon, alam po namin, ang magpapabago sa aming tunay, ang magpapalaya sa amin sa kasalanan, ang magdadala sa amin ng tunay na kaligtasan na may buhay na walang hanggan, ay walang iba kundi ikaw lang, Panginoong Diyos, kay Kristo Jesus na iyong anak,
na nagbigay ng tunay na kaligtasan, buhay, sakripisyo para sa amin, banal na dugo na natigis mula ulo hanggang paa para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at kami po ay nagpapatotoong lahat na kung ano man po ang unti-unti nagbabago sa aming isip, sa aming salita, sa aming gawa, walang kinalaman ang aming tradisyong kinalakhan. Walang kinalaman ang mga gawa ng taong pangrelihiyon. Ito po ay may kinalaman sa personal na pakikipag-ugnay namin sa iyo. Kaya naman, pinapupurihan ka namin, aming Diyos. Kinatagpo nyo kami sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang buwan at oras, at pinagsama-sama kami dito. Sumasamba kami sa aming Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Ikaw po ang katotohanan, ikaw po ang tunay na daan, at ikaw po ang tunay na buhay. Sa iyo lang kami sasamba. Dumadalangin kami, O Diyos, sa bansang ito. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng talino at direksyon sa aming Pangulo, sa lahat ng kanyang nasasakupan. Pabor, O Diyos, sa mga mamamayang naninirahan dito sa Pilipinas. Pananalangin sa mga bansang ito, sa buong mundo, lalo po sa gerang nagaganap sa Israel at saka sa Iran. Dumadalangin kami, O Diyos, ang Israel na pinili mong bayan ay patuloy na magpatotoong ikaw ay Diyos na kumikilos, nagtatama, at may kapangyarihang humahawak sa bansang Israel. At dalangin ko po na mapagbago ang isipan po ng mga Iranians, na isaalang-alang po ang mga civilians, na mga inosente, lalo po ang mga bata, na walang kinalaman sa anumang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang aming po panalangin ay sa kapayapaan. Ang panalangin po namin ay sa kaayusan, sa pagpapatawad at pagmamahalan. Turo ng iyong mga salita ay mapangyari, Panginoon, sa buong mundo, upang kaming lahat ay kumilala at makapagbigay ng papuri sa iyo. Patawad po muli sa napakadami namin pagkukulang. Direksyon, tamang gabay, tamang daan. Doon niyo po kami dalhin at kami po ay susunod, aming Panginoon. Sa Diyos na napakamapagmahal, sa iyong anak na si Jesucristong siya naming naging pangtatagapagligtas, sa banal na kasulatan, sa banal na Espiritong tatak at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya namang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.